Hello, Group 1. Kunin na natin yung pinaka-baraha, yung pinaka-card na inyong napili. November 2024. Hihingi lang po tayo ng mensaheng gabay para sa inyo. Live na live tayo sa ating FB. Ayan. Pabalikan ko kayo guys after nito. Group 1, ready na ba kayo? Sinong mga pumili ng Group 1? Para sa ilang kapapasok lang. Baka this is a sign na ito'y para sa inyo. November 2024, ano ito? The Lovers. The Lovers, guys. Gusto nyo yan agad-agad. November 2024, you will be filled with love. Wow. Love, love, love yung energy. So parang dyan palang tinapos na tayo. Okay na kaya yan? Charot. Hindi. Siyempre, mag-a-add tayo. Ika-clarify pa natin yan kung ano yung maaaring kailangan marinig ng ilan. Okay? Anong kailangan yung marinig? Group 1? Group 1, November 2024. Para sa ilan na narito ngayon? Group 1, message po. Mensaheng gabay para sa mga taong ito will be straightforward po. November, mensaheng gabay, anong kailangan marinig ng mga taong ito. Pero dyan pa lang, ayan, may umangat na dito, the Hermit. Sa The Lovers, umangat yung inyong pagka-at peace or merong peace of mind. No matter what your relationship status, single, in a relationship, or married, with the Hermit, mas may clarity, harmony, ayan. Or, ayan, nag-add pa ako, walang bumabagsak. For, Group 1. Group 1, ano pang kailangan nilang marinig? November 2024. Guidance po para sa mga taong ito. The Lovers. Okay, paisa-isa. Sa deck na ito talaga ipaisa-isa kung tumalon. Mas exciting, talagang ibabagsak sa'yo ang mensahe na para sa'yo, Group 1. Ayun na. Medyo madami to. Kasi binati natin. Okay, ano pang kailangan marinig? Group 1. Okay. Uy. The 5 of Swords, King of Wands, Reverse. Sa isa-isahin po natin. The Queen of Swords. Ayan. Isa-isahin natin. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards, pero hindi po ibig sabihin ay hindi na okay. The Hermit, the 2 of Wands. Group 1. Group 1. Sige, add ko tong nasa unahan. The Page of Pentacles. Okay. So, sa The Lovers pa lang, sabi ko nga, parang tinapos na tayo doon. Pero, umangat yung practicality o yung practical approach marahil ng ilan sa inyo guys. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Page of Pentacles. The Queen of Swords. I feel, or mas mafe-feel nyo, November 2024 na hindi lang may pagka-at peace. Or low-key, tahimik lang, kumbaga, ang buhay pag-ibig with the Hermit, pero more stable, okay? Balance, merong respeto. Or ito yung reminder for some of you na kailangang marinig, kailangan nyo itong mapaangat sa inyong buhay. Buhay, relationship-wise, napakalawak niyan. 5 of Swords, Reverse. Okay. Ito yung, kailangan nyo talaga yung deserve nyo. Group 1. Ang alin? Yung parang wala kayong parang walang isipin na mabigat. Siyempre pa, kailangan, andyan yung, bakit ganun yung nakukuha kong message? Andyan yung, pakiramdam na kahit mayroong ilang tensyon ng ilan or hindi kayo nagbabalance sa buhay pag-ibig sa inyong mga kapareha or if single parang naiinip ng ilan. Okay?
Meron. Anong meron? Meron at merong aangat. Ano yung aangat? At yun yung pagmamahal. Okay? Kung meron kayong pinagdaanan or pinagdadaanan, meron po ditong parang masishift yung emotions from anger to love. Agad-agad. Oo. Kasi nga dito yung opportunity na magmahal at mahalin. The lovers. Okay? Meron kayong chance. At mabibigyan kayo ng opportunity. The Page of Pentacles. Na mapag-usapan ito. Maayos ito. Yes po, for some of you, merong renewal or parang rebirth yung pakiramdam, parang pinapanganak kayo ulit sa inyong relasyon, or merong someone new, or merong marirecover na relationship. The lovers, guys. Love, love, love. Sabi ko nga, may kaliwanagan. Kahit pa sa mga pagkakataon dito, para sa ilan ay malayo ba kayo sa inyong mga kapareha, meron tayong nakikitang distansya or nagkaroon kayo ng gap. Pero dito naman para bang pinapaalalahanan ka ng Baraha Group 1 to relax. Okay? Relax kasi more ngayon. Claim na natin to. As I've mentioned, more balance, more stable, secured, at ayun nga, you will feel love. Okay? You deserve to be loved, Group 1. Yun yung pinaka-message na nakukuha ko dito. Gusto niyo yun. Lalo pa para sa ilan na parang sinubok ng ilang pagkakataon, kahit itong mga nakalipas na linggo or buwan, eto na. Merong pag-aayos. Reconnection, reconciliation, sa anumang sektor, okay, tayo ay general message, sektor sa relasyon, lalo sa ilang mahal mo or pinapahalagahan mo. Mas kalma. Or a reminder, guys, November 2024, na ito yung kailangan yung pangibabawan ngayon, yung pagkakalma. Hindi ito yung pagkakataon para mag-overreact tayo sa ilang sitwasyon, lalo pa sa mga bagay or pagkakataon na wala na kayong control pa. Hindi naman natin mapiplease ang lahat ng tao. Okay? Or if ever mag-apply ito sa trabaho. For some of you, merong nakatension dyan or something na hindi ganun kagaanan panghawakan, kalma. It's okay to pause for some, love-wise, relationship, partnership. It's okay to pause, relax, ay recharge your energy. Minsan, maaaring makatulong. Diba dyan tayo higit na nakapag-iisip eh. Kapag napagmumuni-muni tayo, nakapagnilay-nilay tayo sa ating pinagdadaanan sa buhay. May hugot ang Group 1 bilang buhay, pag-ibig, relasyon ang aking nakikita para sa inyo. Pero kung meron talaga, gamitin din ng boses, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, depende sa sitwasyon. Be more expressive sa paraan nyo kung saan, syempre pa, napapanatili yung balance nang walang pagkasobra or pagkakulang. Okay? Sobrang mag-highlight ang ilang koneksyong ito. Yung attachment sa love, or sa ilang partnership, business ba ito ay matatawag yung partners in business or partner in life. Healthy. Okay? Yung nakikita ko, may pagka-healthy. Or ito ang sisimulan nyo ngayong buwan. Kung paano nyo mas mapapanatili or mapapaangat yung pagka-healthy ng inyong relasyon. Okay? Or meron kayong Kasi ano yan mo dyan? Kasi syempre, di ba, in order na maging healthy kayo, physically, mentally, emotionally, meron kayo dito ang kailangan i-release. At ito yung ilang negativity. Or alam nyo, hindi na nagsaserve ng purpose sa inyo. Kung wala dito, yung napakinggan nyo kay Moonchild, yung kanina ko pa naman mention, na pagkakalma, yung pag-at peace, yung security, stability, then maybe this is a sign para sa ilan na kailangan yung pagnilay-nilayan na ito. Do some reflection ngayong buwan.
andito pa ba? Kamahal-mahal ka pa ba? I mean, parang kasi the lovers, yung love, hindi lang para sa relasyong ito or sa taong ito, pero yung love na maibibigay mo sa iyong sarili. Tanungin ang sarili. Okay? Kailangan mong mapaangat yung awareness or clarity sa'yo, yung control. And set limits. Set healthy boundaries, limitations. Kasi parang ikaw yung bigay ng bigay din. Ikaw yung umuunawa. Ikaw yung nagiging bigger person. So sana kung patuloy mong napapangat yung kagustuhan na maibalanse ang mga sitwasyon, maibigay mo rin ito sa iyong sarili kasi deserve mo yung pagmamahal na may respeto, may give and take, balance. Ito yung umaangat na message para sa inyo. Mensaheng gabay po, November 2024, Group 1. Hi, Group 2. November 2024, kunin na natin yung pinakabaraha na inyong napili. Live na live pa rin tayo sa ating FB. Okay, salamat po sa ilang narito. Pakita na natin. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? November 2024 will be straightforward. Mensaheng gabay po para sa ilang pumili nito. The Fool. The Fool, guys. The Fool. Okay. Sige, clarify natin yan. Pero dyan pa lang sa barahan na yan, andyan yung parang simula. Or yung energy na parang may ilang simula yan kung saan exciting or pakiramdam nyo refreshing. Para bang nare-refresh ang energy or ito yung kailangan nyo. Bagong simulain sa inyong buhay ngayong November. Okay, could be physically, mentally, emotionally, something new ang parating. Sabi ko nga, papaangatin marahil. Why not? Take new chances para sa inyong buhay, sa inyong sarili. Sige po, i-clarify natin ito, bakit ito ang bumagsak at inyong napili. Group 2, The Fool. November 2024, guidance po para sa mga taong ito. Message. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. The Fool. November 2024. Anong kailangan nyo marinig? Group 2. Mensaheng gabay po will be straightforward. Hopefully, mensaheng gabay sa taong ito na nakikinig ngayon. Para sa mga pumili ng 2. Group 2, anong kailangan nyo marinig? Okay. So, medyo pa isa-isa. Uy! Agad-agad. May umaangat pa. Isa. The Death Card. Again, hindi kailangan katakutan, laliman. This one is in reverse. Ayan na yun. Yun din yung may iwan ko. New beginnings. Or, para sa ilan kasi, nahihirapan magsimula. May struggle magsimula. Or takot nang magsimula. Paano ba? Kasi reverse po, para bang pinipigilan itong bagong simula sana. Meron, okay? Hindi pa huli lahat. New month, new group 2, new na ikaw. Or kahit sa simpleng ideya, newly formed ideas ba ito? Mga bago or pagbabago? Huwag niyong bigyan ng control, okay? Huwag niyong pigilan, huwag niyong iwanan ng limitasyon ng inyong sarili. Na wag na lang. Wag na. The Fool, ready, be ready. Maging handa kayo. Saan namang pwedeng ihain sa inyo ng mundo or kung ano yung nararamdaman nyo, huwag niyong pagdudahan ng inyong kakayanan. Syempre pa, hindi ito something na minamadali. Yung tendency kasi ni The Fool, okay, yun lang. Iwasan lang yung, lalo pa if this is something exciting, something new, pagdating sa inyong buhay. So, syempre dyan, meron tayong tendency na baka madalian nyo yung proseso or magmadali talaga kayo at hindi nyo makita yung ilang detalye sa ilang paligid. So, take it easy. It will take time.
para sa mga pagbabagong ito na gusto nyong makita sa inyong buhay. Ayan, parang kinla-clarify lang tayo, new beginnings ang naghihintay sa inyo, or take new chances para sa inyong sarili. Huwag kayong matakot na magsimula. Para sa ilan na merong ilang pinagdadaanan or pinagdaanan na hindi ganoon kagaanan bagong simulain. Huwag nating bigyan ng control. Tingnan natin, dami. 8 of Cups, reverse. Meron talaga. Ito, if this is about relationship, partnership, reversal po yung energy group 2. So, maaring, no matter what your relationship status, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Couples in a relationship na nagkaroon ng gap, ayan, merong renewal. May bago. Para sa higit niyong ikalalago. Dahil meron ditong susubok ulit, may magbabalik para sa ilan naman sa inyo. Merong parating, merong reconnection, reconciliation, renewal, rebirth with the death card. Go with the flow. Nang aking ulitin, tingnan nyo pa rin ang inyong dadaanan. The Fool, kita nyo siya, nakatingala lang siya. Masaya. Huwag niyong pigilan ang inyong mga sarili na maging masaya. Kasi parang merong takot eh. Or para sa ilan, parang takot ng magtiwala. Magtiwala ulit. Lalo pa if there is someone na halimbawa bumalik na lang ito. It could be unexpected for some of you. Someone from the past, could be an ex-lover, ex-friendship, or ex-partner, ganon. Oo, lahat na. Just only take what resonate, guys. Pero, hi, ano yan? New beginnings po. Okay. Sige, add pa tayo. Isa-isa yung bumabagsak. Group 2, anong kailangan yung marinig? Group 2. Anong kailangan marinig pa ng mga taong ito? Sa mga taong maaaring makapakinig. Group 2, November 2024. Uy, ayun na. Love din ang Uy, more on love. More on love, the Two of Cups. Kanina, the lover, kung nakapakinig kayo sa group 1, the lovers ang nakuha nila. Sa inyo rin, umaangat din yung love. The Knight of Cups, Two of Cups, Knight of Cups, the King of Swords. Unahin na natin ang buhay relasyon talaga. November, parang kunin pa natin itong isa. Parang 8 of Pentacles. Ayun, meron naman 8 and 8. Money, work. Pero dito tayo sa parang binibigyan din yung relationship. Hinihila tayo ng bare months. Hindi lalamig. O hindi kayo mapapasama saan? Hugot na naman si Moonchild sa SMP. Alam niyo ba yon? SMP, guys. SMP. Samahan ng malalamig ang Pasko. Kasi I feel dito na merong someone. Siyempre pa, if you're ready sa ilang bago or pagbabago, single, Knight of Cups, Two of Cups, balance yung nakikita ko. It could be someone new, merong parating. Kung ready ka lang naman, hindi kailangan pilitin. Hindi kailangan sundan yung bawat pinayuhan kasi ako ni Moonchild eh. Kailangan meron na daw. Hindi. Kayo pa rin ang higit na mga pagpapasya. Kasi kung hindi pa talaga handa, huwag ipilit. Okay? Pero huwag nyo rin naman isarado ang inyong mga puso. Kasi I feel dito na meron someone genuine. Genuine, honest, may pagka-faithful ang umaangat. Okay? Or kung andito kayo, couples, in a relationship, married, at hindi kayo nagkaroon ng may ilang naging tension, normal, sa anumang relationship. Kumbaga, nitong mga nakalipas na buwan ng taon 2024 ay sinubok ang ilan. Sabi ko nga, parang meron ditong gustong humingi ng second chance. And it will be up to you kung pahihintulutan mo pa. Kasi sabi ko, ulitin ko rin, it will take time. It takes time naman doon sa mga bagong simula. Okay? Hi! Alright, hindi. Dito tayo, usaping pagdating sa inyong ginagawa, pinagkakaabalahan, pera, trabaho, maging ano pa man yan. I feel dito, King of Swords, the Eight of Pentacles, nakikita nyo ba sa live?
Ayan, pakita natin. King of Swords. Okay. Ini-encourage kayo ng baraha group 2 na kung ano man yung mga gusto nyo, yung mga hilig nyo, or hinihila kayo ng init na yan, ng enerhiya, kasi the Fool Okay. Pagdating kahit sa inyong mga interes or ilang plano, ilang goal pa, hindi pa huli ang lahat. Para sa ilan ay hindi ko nagawa Last 2 months na tayo, 2024. Parang wala lang chance. Sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat. This is something na mawo-work out pa. Trabaho man, relasyon, meron at merong pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ilaban nyo yan. Huwag niyong pagdudahan yung inyong mga kakayanan. Dahil meron akong nakikitang patuloy na pagsubok. Pagsubok. Mula sa ilang pagsubok, susubok at susubok kayo. Okay? Hi! Napapahis. Ayan o, nung umaayon tuloy ang ilang ingay ni Moonchild. Yung energy level dito ay very motivated. Positive naman. Maybe reminder para sa ilan din na nawawala ng pag-asa or nung, alam niyo yun, lalo pa if this is something malalim, the death card, reverse, may hugot, hindi madali. Okay. Then, sabi ko nga, ma-work out to, mapag-uusapan, may ayos. Why not? Sa inyong paraan, do some reflection this month. Maring makatulong po yun para mas mapaangat mo yung approach na mas balance nang hindi pagkasobra or pagkakulang. If ever meron mang tension, okay, again, balance. Andito yung pagpapahalaga, yung respeto. Minsan, kailangan lang din natin mapaangat yung balancing boses. Bakit ganyan ako? King of Swords. Yung inyong mga voice. Voice out your feelings. Express your emotions. Yes. Actually, may pagka-intense pa nga. Pero hinay lang din. Baka na-overwhelm naman kayo or ma-overwhelm kayo sa isang sitwasyon. Reversal ang energy again. Pwedeng itong mga tao sa inyong paligid or kayo mismo. So, do some reflection. Pag nilay-nilayan, bago tayo the Fool kasi, minsan diretso to kasi nga excited or nadadala tayo sa emosyon, hindi natin nakikita yung bigger picture or yung ilang detalye. So, very important na gaano ka man ka-happy or ano man yung emotion na umaangat, hinay pa rin. Okay? Hindi sabi ko nga, deserve yung mag-enjoy. Pero, sa enjoyment na yan, syempre pa, meron tayong dapat kino-consider. Ayan the 2 of Cups, the 8 of Pentacles, at ito yung ilang tao rin sa ating paligid. Para rin maiwasan natin na, kasi, di ba, kapag excited nga tayo, or umaangat yung ating pagiging goal-oriented, push kung push, work kung work, minsan, hindi na natin napapakiramdaman. Hindi, yung sarili nga natin, minsan hindi na natin napupuna, pagod na pala. So, very important na i-check nyo rin yung ilang ganap sa ilang paligid. Baka meron lang kayong makaligtaan o hindi makita. Kasi nga, very futuristic din yung energy na aking nakukuha. Yun lang naman. Pero, okay. May pagka-busy, productive ang ating nakikita. Kaya balance is the key nang walang pagkasobra dito lang sa ilang sektor o isang sektor ng buhay. So, connect, communicate. Paangatin pa rin, okay, panatilihin yung confidence. Kasi ang maganda yung nakukuha natin. Bagong simula. Or other messages, ano man yung parang meron ako nakikitang pagpipigil o nahihirapan na harapin ang bagong simula. Sabi ko nga, then be bold. Be confident. Ayan, laksan ng inyong mga loob. Show the world
the real you, the full. Show the world what you've got. Okay? Meron ka pang ipapakita, i-showcase mo na yan sa showtime, huwag mong pagdudahan ang iyong kakayanan. Huwag kang matakot sa mga bagong simula na ito na naghihintay sa'yo. Ngayong buwan ng November 2024 para sa inyo, Group 2. Hi, Group 3, November 2024. Ito na yung card na inyong napili, yung pinakabaraha. Tayo po ay live na live pa rin sa ating FB. Ito na yun guys. Sino mga pumili ng Group 3? Tingnan na natin. Mensaheng gabay po. Group 3, November 2024. The King of Swords. Okay. Siyempre, i-clarify po natin yan agad-agad. We'll be straightforward. Hingi lang tayo ng ilang gabay. Pero dyan pa lang, umangat po yung pagiging leader nyo. Practical. Yung disiplina sa inyong ginagawa, pinagkakaabalahan, maging ano pa man yan, buhay, trabaho, koneksyon, relasyon, discipline. Okay? Or maybe ito yung kailangan pa ang attention pa lang sa barahan na yan. Ngayong buwan, November 2024, hindi madali. Okay? Pero wala namang perfect eh. Nagkakaroon tayo ng ilang imbalances sa buhay. Pero hanggat andyan yung discipline and yung consistency, gaano man minsan nagiging mabagal or kabagal yung gusto niyo sanang makitang resulta sa inyong ginagawa. Diyan pa lang. Kasi andyan yung pagiging, yung goal-oriented, pagiging career-oriented. So, may laban. Lalo pa disiplina, di ba? Parang kahit may ilang baku-baku sa daan, alam mo yon, yung ilang glitch ng buhay, hanggat nandyan yung disiplina sa'yo, na ano man ang pwedeng ihain sa'yo ng mundo, Group 3, manlalaban ka. Hindi ka titigil. Okay? Sige, add tayo. Group 3, November 2024, anong kailangan yung marinig? Message po. Guidance para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Group 3. Mensaheng gabay po. Group 3. Message. Knight of Pentacles. Reverse. Okay. So, umangat dito yung masculine energy. Regardless sa inyong gender. Okay. The Magician. Isa-isahin natin. Knight of Pentacles reverse, the Star, the Six of Swords, and the Magician. Gusto niya yun. Okay. So, ano na to? Okay. Kompleto naman. Or meron kayong patuloy na kinukumpleto. Sabi ko nga, syempre pag gusto natin makakita nung progreso, nung resulta, patuloy kayong nagiging magician. Magician, hindi. Para bang, kung hindi nyo pa man ito ma-realize guys, pero meron kayong natural na kakayanan. Or kailangan itong mapaangat, dahil meron kayo niyan, huwag niyong pagdudahan na wala moonchild. Meron. Sagana. Sagana ka sa diskarte, sa katalinuhan, sa paraan. Yes po. Actually, nandito. Okay? Pero kung talagang taliwas ito sa nararamdaman or nakikita nyo ngayon, again, November 2024, then Group 3, pinapaalalahanan ka ng cards na merong solusyon, may paraan. Para bang ino-offeran ka dito na Group 3 may tsansa, okay? May tsansa na patuloy mong mapunan yung pakiramdam mo nakakulangan or hindi pagkasapat. Actually, parang meron, alam mo yun,
grind kung grind, work kung work, nanlalaban ang mga group 3 sa aking nakikita. Kasi higit kayo nagiging practical, realistic sa sitwasyon na ang ganda. Okay. Kung meron kayong more on investments, money matters ang umaangat din, medyo nagiging stricto kayo ngayon, or a reminder, maybe this is a sign na tulungan ng sarili, papaangat din yung tamang responsibility po, paano nyo pinanghawakan ng inyong money, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Yun lang naman yun. Or para bang nakakakuha tayo ng energy na masyado tayong nape-pressure sa buhay. Na normal din. Okay? Andito yung strength. Huwag kang masyadong Huwag kang dyan. Charot. Hindi. Para bang moonchild. Nanlalaban talaga. Andito yung enerhiya para harapin ang lahat ng kailangan. You have the patience, practicality, and yung persistence. Nasa iyo. Nasa iyo na ang lahat. The Magician. Kompleto, Ricardo. The Star. Kumikinang ka, nakikita ka, umaangat ka. Nandyan po. Para sa ilan na nagdududa or may pagdududa sa pwede mo pang magawa, Huwag mo yang pahintulutang mangibabaw sa'yo ngayong buwan. This is not the best month para mas panghinaan ka ng loob. Papaangatin daw po. Okay? Yung tiwala. Kasi meron kang solusyon dito. Magical. Sasalamangkahin mo lang ang mga bagay-bagay. Eto, sabi ko nga, hindi mo pa man yan ma-realize. Okay? Reversal tayo. So, pwede itong nag-a-apply din sa ilang tao sa inyong paligid. Okay, meron bang something, or talagang kusang umaangat yung pagiging competitive? Or meron talaga kayong kompetisyon sa ilang katrabaho ba? Or sa eskwela? Kalma. Focus. Kung ano man yung gusto nyong ma-achieve. Focus, concentrate, discipline. Nasa inyo na ang lahat. Okay? Ay. So, more on practicality po ang umaangat sa inyo, group 3. So, eto, sabi ko nga reversal, 6 of Swords, the Magician. Baka kayo itong mga peacemaker naman. Kung merong ilang tensyon sa inyong paligid, maaaring kayo yung madalas pumapagitna sa sitwasyon o relasyon kasi umaangat po rin yung compassion. Yes, maaaring may pagka-stricto kayo or in a way, serious. Ito yung aangat na personality nyo. May pagka-seryoso Oo, yun nakukuha kong enerhiya. At the same time, maybe, angat din yung ability nyo na makapag-iwan ng harmony para sa lahat. Nung ilaw, the story narito. Parang, sabi ko nga reversal, kayo tong higit na huhugutan ng inspirasyon at nung kaliwanagan ng ilang tao sa inyong paligid. Yung pagiging competitive, sabi ko nga, kung hindi ito sa inyong sarili, sa ilang tao sa inyong trabaho, sa inyong workplace, parang na-challenge sila sa nakikita nila sa'yo, na parang kumikinang ka ng kusa umaangat ka, hindi mo pa man yan maisip ngayon. Okay? So, lang naman yan, hindi kailangan laliman or katakutan. Pero umaangat yung iyong public image, para bang nai-inspire lang din sila marahil na, uy, ang galing niya ngayon. Kailangan galingan ko rin. Parang ganun. Okay? Nakuha niyo ba si Moonchild doon? May hugot pero ayun lang. For some of you, na tayo nakikitang pagkasobra kasi lalo kayong nanlalaban you're being unstoppable dito. And hopefully, hindi naman ito mapunta sa something
pagkasobra na mauwi sa obsession or alam mo yun, especially paano tayo higit na pwede pang mag-grow. Hindi man ito may patungkol sa pera, pero physically, mentally, emotionally, unti-unti, iwas sa pressure or sa overwhelming na feeling na baka nahuli or walang ilang ganap. Meron. Okay? Okay. At mag-enjoy din. Nakakakuha ka ng energy na masyado tayong parang hirap nyo ng pakiligin. Ay, ano daw yun? Ang hirap na pakiligin kasi yung hunger right now ay nasa growth. Personal growth or professional growth. Na ang ganda. Umaangat yung awareness sa inyo. Or ito yung kailangan nyo pong marinig ngayon. Yung awareness na meron pa kayong maipapakita, mailalabas, magagawa. Okay? Ayan, ang umaangat. Iwas lang kayo sa ilang tensyon, baka ito'y umangat din para sa ilan. Aalisan, tatalikuran nyo yung ilang negativity na hindi makakatulong. Baka ito'y mag-iwan ng distractions para hindi kayo makapag-iwan ng disiplina o ng focus sa inyong ginagawa. Iwas kayo sa malalalim na diskusyon kasi baka ma-misinterpret kayo ng ilang taong ito sa inyong paligid na hindi nyo naman intensyon na makasakit pero baka yung atake na yon para sa kanila ay umaangat yung pagiging kasi King of Swords parang boss like mo or nagiging boss ito ngayon parang ganun. So take it easy, very important to listen hindi lang sa yung pakiramdam, sa iyong emosyon, pero sa ilang tao rin, sa iyong paligid. Aangat dapat dito yung konsiderasyon. At sabi nga nila, ang mga bagay-bagay, yes po, I will be honest, maaaring may tensyon. Ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting pag-uusap. Pero kung hindi ito madaan, kasi iba-iba ang bawat isa, sa pag-uusap, sa mas balance, ito yung kailangan nyo munang marahil talikuran. Hindi naman kailangan agad-agad ay harapin ang sitwasyon, lalo kung napapangunahan tayo ng emosyon. So, it's okay to pause pag nilay-nilayan ng sitwasyon. If ever at one point ngayong buwan ay makaramdam kayo, kahit sa simpleng tensyon, hindi po kailangan yung laliman. Kumbaga, hindi naman sa lagi na lang moonshot, ako na yung nagiging bigger person. Ako na yung umuunawa. Pero, sabi ko sa inyo, kompleto kayo. Walang kulang. Kahit pa hindi naman tayo perfect, pero nasa inyo na ang lahat. Para mapapakanta na naman si Moonchild dyan, pero ayun lang. Okay? Pahinga rin pag may time. Huwag kalimutan na i-priority mo rin yung ikaw sa panahon na parang nagiging unstoppable ang inyong hangarin. Okay? Focus kayo focus at punong-puno nung pag-angat din ng katotohanan, kung hindi ko pa nasasabi. Kasi baka maging straightforward kayo, diretsahan sa pag-aksyon, desisyon, or salita. So, hinay, pakiramdaman itong ilang tao sa inyong paligid. Sabi ko nga, hindi sa kasi may pagkakataon na yung pagiging totoo, ayan, sa totoo, sa pawang katotohanan lang. Pero still, very important po na mapapakiramdaman natin. It will be wise na alam mo yung kinukonsider din natin yung ilang sitwasyon sa ating paligid. Kahit pag-aano na tayo ka-professional or ka-expert sa ating ginagawa, mahalaga pa rin na kahit paano na ibababa natin yung ating sarili. Stay grounded. Okay, yes, stay practical. Pero, bigyan mo rin ng pagkakataon na makita yung buong larawan sa iyong paligid. Okay? May hugot na naman tayo doon. Pero, eto ka. Buong buo. Or meron kayong makukumpleto. Kumikinang ang patala. Meron kayong mararating na magandang mararating na resulta, yes po, at makikitaan nyo ng magandang progreso,
may development improvement sa inyong buhay, lalo pa sa sektor ng trabaho, pera. Guys, another reminder na ang tanging maiwan lamang po talaga madalas, ito lang yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin po. Okay, pero yung resulta na aking nabanggit, still at the end of the day, wala po sa mga barahang ito. Sa huli, everything's still up to you. So, patuloy sana na mapaangat din. Siyempre pa, yung sapat na aksyon at paniniwala sa inyong mga kakayanan. Okay, ito yung maangat na messages para sa inyo, November 2024, Group 3.